kitang-kita nyo naman, nagpaayuda, of course, parang birthday celebration din talaga ni Kim Chu. Ayuda, meaning nagbigay talaga siya, nagpamudmod, nagpakain, at iba't iba't form pa ng pinamigay niya. Of course, sa mga jeepney drivers sa diyan sa isang gasoline station diyan sa Quezon City, jeepney drivers and tricycle drivers ang kanyang mga tinulungan. So nakakatuwa naman kasi dapat sa mga ganitong moment nagpe-prepare na si Kim for another 'di ba? For another event. Pero talagang naka-pencil book talaga sa kanya, naka-schedule talaga sa kanya yung mga gusto niyang mangyari, mga gusto niyang gawin. At ang galing-galing din ng mga tao niya, ha. Yan, talaga na-organize nila ang schedule ni Kim, naayos nila ng maganda para talagang nagagawa ni Kim lahat. Of course, eto nakita ko lang to sa Instagram ni Miss Heights Fernandez. Alam niyo naman siya ang parang personal na kasama lagi ni Kim. But anyways, nakita namin siya dun sa may din, yung sa yung yung sa mga damit ni Kim. Yung sa may nakalimutan ko ito din. But anyways, yun. So, nakakatuwa lang kasi talagang si Kim parang tamang-tama people superstar. Talagang na-maintain niya yung ganong tawag sa kanya. Kasi talagang tingnan mo, napakalapit niya sa mga tao. Yung iba dyan, ibang on the same status, yung ganyan, or estado, medyo matatakot makihalubilo sa mga ganyan. Kasi hindi mo masabi, di ba? Pero with si Kim talaga, napakita nyo, napakaaga niyan, di ba? Talagang early riser si Kim, aga siyang gumigising at talagang, kaya naman nagagawa niya lahat ng tama at dapat niyang gawin. So, ako napaproud talaga ako kay Kim dahil hindi lang yung sarili niya ang iniisip niya, marami siyang marami siyang obligasyon hindi lang sa pamilya niya, meron siyang obligasyon sa kapwa niya. That's it kasi malaking bagay. Minsan nga pag-iisipin mo, mas maganda rin sana yung mga babaeng politiko mga babaeng artista ang maging leader ng bansa. Kasi syempre, sanay na sanay sila. Meron talaga silang puso para sa mga maliliit na tao, mga nangangailangan na tao. Yan yung mga tinatawag nating nagsusumika para sa kanilang buhay. So yun lang naman yung iniisip natin, 'di ba? Parang ano ba yun? Baka nga mas maganda pa na mga artista kasi like si Kim Chu, pinaghirapan niya yan na pera niya yan. Sa kanya galing yan At kung ano man, yung mga pinakain niya o yung mga pinamigay niya, mga sponsor. Ito yung mga talaga niya. Mga loyal sa kanya. At syempre, alam mo, walang masama kung binabrag yung ganyan. Baka sabihin nila, bakit kailangan pang i-post, kailangan ipakita, kailangan ipaalam sa public. And why not? Kung yung mga birthday party nga, pinapaalam, pinapakita, ito pa bang mga ganito? Ito kasi, number one, alam naman natin, syempre, merong may mga product na involved. So, malaking tulong yon. That's why kailangan ipakita rin talaga na pinamimigay. And besides, hindi naman si Kim Chu siguro ang nagpapakita niyan, ay mga tao talaga sa paligid niya. At saka ako gustong-gusto ko yan sa mga artista, yung nakikita natin sila na nagkakawang gawa, tumutulong. Kasi sa panahon ngayon, marami tayong mga kakilalang mayayaman din na hindi celebrity, pero pag nakikita nila yung mga ganyan, sila naengganyo. Like ba sa Kim Paulanja? Alam naman natin ang Kim Paulanja, very matulungin, talagang pare-pares mag-isip na kailangan makatulong sa kapwa. And after this, malay natin, di ba, mag-domino effect yan, yung mga mayayaman natin Kim Paulanja na nasa abroad, gumawa rin ng mga charity. And ang Kim Paulanja, when it comes to charity, talagang walang duda, nangunguna sila dyan ever since. Kaya naman, lalo sigurong pinapalad, sinuswerte si Kim Chu. At yun na nga, ako naniniwala ako na maraming blessing pa ang darating kay Kim Chu because yung puso niya talaga, yung nakikita mong mas maganda talaga bukod sa kanyang face, yung puso talaga niya ang nangingibabaw, ang kabutihan talaga. May mga ulat at lumalabas na balita na si Kim Chu ay nagbigay ng tulong o biyaya sa mga jeepney at tricycle drivers. Sa mga nakaraang gawain niya, nakita siyang namahagi ng relief goods at ayuda sa mga jeepney drivers na apektado ng krisis, lalo na noong pandemya at mga issue sa pamasahe at kabuhayan. May mga pagkakataon din na pinuri siya dahil sa paglapit at pagtulong sa mga super nahirap sa araw-araw na kita, kaya naging viral at pinag-usapan ito ng publiko. Ano ang ibig sabihin nito sa mga driver? Para sa maraming jeepney at tricycle drivers, malaking bagay ang ganitong tulong dahil araw-araw silang umaasa sa pasada.
Apektado sila ng presyo ng gasolina at pabago-bagong kita. Madalas kulang ang suporta sa kanilang sektor. Kaya kapag may celebrity tulad ni Kim Chiu na nagbibigay ng ayuda, nagiging simbolo ito ng suporta at pakikiramay sa mga ordinaryong manggagawa sa kalsada. Maikling reaksyon, maganda na may mga personalidad na gumagamit ng kanilang impluensya para tumulong sa mga super. Pero mas malalim din ang issue nito. Hindi lang ito tungkol sa biyaya minsan, kundi sa patuloy na hamon ng transport sector sa Pilipinas tulad ng kita, fuel cost, at seguridad sa trabaho. Kung gusto mo, pwede kitang bigyan ng mas malalim na opinyon, pro at con, tungkol sa ganitong klase ng celebrity charity sa mga driver. Kung ang tinutukoy mo ay yung balita na si Kim Chiu ay namigay ng tulong o biyaya sa jeepney at tricycle drivers, ang masasabi ko ay may dalawang mahalagang anggulo dito. Una, magandang bagay ito sa personal na pananaw. Malaking tulong sa mga driver ang kahit anong ayuda, lalo na't marami sa kanila ay araw-araw ang kita at apektado ng presyo ng gasolina, boundary at gastusin sa pamilya. Kapag may artista o kilalang tao na tumutulong, nagiging pansamantalang ginhawa ito at nakakapagbigay ng pag-asa at inspirasyon. Pangalawa, mas malalim ang issue na hindi natatapos sa biyaya. Ang problema ng mga jeepney at tricycle drivers ay sistematiko. Mababang kita versus tumataas na gasolina, kakulangan sa regular na suporta, kawalan ng seguridad sa trabaho, pabago-bagong polisiya sa transport sector. Kaya kahit nakatulong ang ganitong donation, hindi nito natutugunan ang ugat ng problema. Parang pansamantalang lunas lang ito, hindi pang matagalang solusyon. Maikling reaksyon. Maganda at nakakatuwa ang pagtulong ng mga artista tulad ni Kim Chiu dahil ramdam ng drivers ang suporta. Pero dapat ding tandaan na ang mas malaking kailangan ng sektor ay maayos na sistema at pangmatagalang solusyon sa kabuhayan. Hindi lang paunti-unting ayuda. Kung gusto mo, pwede kitang bigyan ng mas critical na pananaw kung bakit may mga pumupuri dito at may mga tumutulig sa rin sa ganitong klaseng celebrity charity. Kung titingnan ang balitang si Kim Chiu, ay namigay ng tulong o biyaya sa mga jeepney at tricycle drivers. Malinaw na ito ay isang gesture na maraming positibong naidudulot sa unang tingin. Pero may mas malalim ding usapin na dapat pag-isipan. Sa panig ng mga driver, malaking bagay ang ganitong klase ng tulong. Hindi kasi biro ang araw-araw nilang laban. Mula sa mahal na gasolina, maintenance ng sasakyan, hanggang sa hindi palaging stable na kita. Sa ganitong sitwasyon, kahit simpleng relief goods o cash assistance ay nagiging pansamantalang ginhawa. Para sa kanila, hindi lang ito regalo kundi dagdag puhunan ng pag-asa sa araw na halos kapos ang kita. Kaya hindi nakapagtaka kung bakit ang ganitong balita ay mabilis mag-trending at magdulot ng good vibes sa publiko. Sa kabilang banda, kapag mas malawak ang pagtingin, lumalabas na ang ganitong biyaya ay hindi solusyon sa mas malalalim na problema ng transport sector. Ang mga jeepney at tricycle drivers ay matagal nang nahaharap sa mga issue tulad ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis, kakulangan ng regular na subsidya o proteksyon, hirap sa modernisasyon at mga bagong patakaran, araw-araw na kita na hindi laging sapat sa pamilya. Dito pumapasok ang critical na punto. Ang tulong mula sa mga celebrity o pribadong individual ay maganda, pero pansamantala lamang. Parang band-aid solution, nakakabawas ng sakit sa sandali, pero hindi ginagamot ang tunay na sugat. Kaya habang nakakatuwang makita ang malasakit ng mga artista tulad ni Kim Chiu, hindi rin dapat doon nagtatapos ang diskusyon. May isa pang mahalagang aspeto, ang epekto ng ganitong balita sa publiko. Sa isang banda, nakaka-inspire ito dahil ipinapakita na ang mga sikat na personalidad ay may kakayahang magbigay at tumulong. Nagiging halimbawa sila ng compassion at social awareness. Pero sa kabilang banda, minsan ay napapalitan nito ang mas malaking usapan. Imbes na pagtuunan ang sistematikong problema sa transportasyon, ang focus ay napupunta sa celebrity charity moment. Sa huli, ang ganitong balita ay may dalawang mukha. Maganda at nakakaantig ang pagtulong, lalo na kung ito ay nagmula sa sinserong intensyon. Pero dapat din gamitin ang pagkakataon para ipaalala na ang tunay na pagbabago para sa mga driver ay hindi lang nakasalalay sa pabiyaya, kundi sa mas maayos na polisiya, mas patas na sistema at pangmatagalang suporta mula sa mga institusyon.
Kaya ang pinakamakatuwirang pananaw dito, salamat sa tulong, pero hindi dapat ito ang kapalit ng tunay na solusyon. Dagdag pa sa balitang ito, mahalagang tingnan ang mas malawak na konteksto kung bakit laging nagiging viral ang mga ganitong pagtulong ng celebrities tulad ni Kim Chiu sa mga jeepney at tricycle drivers. Una, makikita dito ang realidad ng public sympathy economy sa Pilipinas. Kapag may kilalang artista na nagbibigay ng tulong, mabilis itong kumakalat at nagiging trending dahil nakaka-relate ang marami sa sitwasyon ng mga driver. Ibig sabihin, hindi lang siya simpleng balita. Nagiging salamin ito ng hirap ng maraming Pilipino sa araw-araw na pamumuhay. Pangalawa, nakikita rin dito ang role ng celebrities bilang informal social helpers. Dahil malaki ang influence nila, minsan sila na ang nagiging frontliners ng tulong sa mga sektor na hindi agad naabot ng sapat na government support. Pero dito rin lumilitaw ang tanong, dapat ba talagang nakaasa sa celebrity goodwill ang mga ganitong klase ng pangangailangan? O mas dapat itong responsibilidad ng mas malawak na sistema? Pangatlo, may epekto rin ito sa public perception ng social issues. Kapag ang balita ay nakafocus sa namigay si artista ng biyaya, minsan natatabunan ang mas importanteng usapan tulad ng bakit ba nahihirapan pa rin ang transport sector? Sapat ba ang kita ng mga driver kumpara Thrilled sa after cost hooking. of living? Ano ang pangmatagalang plano para sa modernisasyon at kabuhayan? Kaya may mga eksperto at observers na nagsasabing ang ganitong balita ay may two sides, nakaka-inspire at nakakatulong sa ngayon, pero posibleng naka-divert din ng attention sa systemic reforms na kailangan talaga. Sa dulo, ang may dadagdag na pananaw dito ay ito. Maganda ang anumang tulong na umaabot sa mga driver. Pero mas mahalagang itanong kung bakit kailangan pa nila ng ganitong tulong sa unang lugar at ano ang ginagawa para hindi na ito maging paulit-ulit na sitwasyon.